What's up mga Bolonjus, magandang buhay sa inyong lahat. So for today's video guys, sasama ko kayo sa LTO para magparehistro ng motor. Ayan, maiba naman, hindi yung puro camping at gala lang tayo, ano. So papunta ngayon ako ng LTO dito sa Muntinlupa and papakita ko sa inyo yung step by step process kung paano magparehistro ng motor, kung magkano nga abutin at kung ano pang mga kailangan. So yun, maiba lang. Tara, let's go! Bolonjus. Yun mga Bolonjus, so una natin ginawa, photocopy tayo ng ayan, ORCR. So ito yung una natin gagawin kasi matik ito hahanapin. So ayan o, nakalagay o. Renewal ko August 1 to August 7. Ngayon ay July 31 pa naman. So ewan ko kung same pa rin ang dati, kasi dati pag nagpaparenew ako, basta kunyari yung plaka ko 8, yan, basta August hanggang katapusan ng August pwede pa, wala pang penalty. Ewan ko lang kung may penalty na to pag lumagpas ng first week. So tatanong na lang natin. Saka tong kulay natin, nakalagay kasi black. So nakaganto kasi yung kulay natin eh. Naka-forge yung ano natin. Black pa rin naman pero forge. Yan. Titignan natin kung ano papasa yung pipe. Nagpalit kasi tayo, pero mas tahimik naman to kaysa dun sa dati. Yan oh, galing kaming camping, putik-putik pa. So ito na rin yung office ng LTO. Yan. Tara, let's go. Peso na si Aura dito, sa gilid. Parehistro po? Sir po. Yung tama talaga na ano. So sa part naman to mga Bolonjus, hindi ka na nila papatuloyin kung merong mali sa motor mo. All goods naman yung sa akin kasi all stock naman to. Bigyan ko kayo ng example, dati na experience ko, may nakasabay ako open pipe. So pinauwi ka agad, pinababalik yung stock or ibang tambucho. Tapos sa experience ko naman, yung sa busina naman yung sa akin, naka-rapid kasi ako dati. So pumunta pa ako ng motor shop para patanggal yung rapid, saka alam ko bawal din yung sumasabay yung ilaw or yung MDL ko nung na busina. So lahat ng ano ko, lahat ng ganun ko, yung MDL ko, saka yung loud horn ko, nakahiwalay na switch na. So pagka in-off ko lahat, parang all stock pa rin. So yun, isa lang sa mga tips ko, pati yung mga ilaw nyo, yung mga ilaw ng headlight sa likod, dapat talaga sinusunod yung mga tamang ilaw lang, yung pula sa likod, tapos yellow or amber, orange sa mga signal lights, yan. Alright, so may number na tayo. Pasok na tayo dito sa cashier para magbayad. Ayun yung motor oh. Yun. So tignan natin kung magkano. Magkano mo madam? 590. Okay, bayad na. So 590 ang binayaran. Yan. Yung kotse narinig ko, yung kasama ko parang 700 something. So ito na yung sunod na step. Maghihintay lang tayo dito. Yan. Waiting area. Tawagin daw yung number natin. So tanong ko na rin pala yung ano, yung insurance. Kasi ayun yung insurance eh. Baka magsarado. Wala pa tayong insurance eh. Yun na yung motor. Okay. So kinuha ko ulit. Buti may extra pa akong copy ng ORCR kasi kinuha nila yung isa. So habang naghihintay doon, ayun o, sa waiting area, kuha na tayo ng insurance. Ang kailangan lang nila is copy ng ORCR kahit yung luma. So yun, ganda talaga magpa-xerox kayo ng mga OR nyo, damihan nyo na, kahit mga 5 peraso pwede nyo na maitabi yan eh. Yun, so kinuha ko na rin yung papeles ko. Meron kasi yung lumang insurance na kailangan para mas mabilis daw. So yung pinakita kong video, kine-check na nila yung ano,
yung mga usok, yung ilaw, and kung ano-ano pa. So balik muna tayo sa insurance. Okay, insurance na. So parang ito yung company nila, yan sa insurance. 650 ang nakalagay. Ayan o, 650. Pero dahil sa kanila ako kumuha kahit nung last year, ano na lang. Okay na po ma'am, thank you. Ayun si ma'am, nag-guide sa akin kanina. So yun na nga, ito. Try nyo kung gagana, kahit daw screenshot lang eh. Pero dito lang ata to sa Muntinlupa. Yan, so 650 ang singil nila pero 500 na lang. Discount dahil sa, yan, dahil papakita mo lang yan. Okay. Balik tayo dito sa number. So yan, tatlong stage pala. Ito stage 1 oh. Inspection. Yan. Tapos stage 2. Side slip, suspension, brake test, speedometer. Tapos stage 3. Ayun. Headlight emission, saka sound level test. Okay, so nakuha na natin yung sa report. Puro pass naman lahat. So paparehistro na natin. So meron din daw dito, ayan, kaso GCash payment. So check muna natin kung magkano kasi hindi ko alam kung magkano. Hindi ko alam kung pasok sa laman ng GCash ko. Okay, let's go. Okay pala dito, aircon pa. Pero no cash policy, yun. Okay, so bayad na tayo. Ito lang binayaran ko 260. Pero 230 something nga lang eh. Double check ko mamaya kasi GCash yung payment eh. So yan, okay na. Hanggang 2026 na ulit. Ride na to. Let's go. Okay, tapos na agad. Ayan o. Alas 4:12. So 4:12 pa lang. Dumating tayo para mga almost 3:30. So wala pang isang oras tapos na agad. Nakarehistro na tayo. Yun, so ganun lang kadali at kabilis magparehistro. So nagbayad lang ako ng 590 dun sa cashier, tapos 500 sa insurance, 327.84 dun sa registration fee, total ng 1,417.84 cents. So mababago pa yan, kunyari meron kayong mga late fee ganyan, alam ko nasa 100 plus yon. Tapos depende rin sa insurance nyo or sa motor din, alam ko iba-iba rin ang presyo nan pati sa sasakyan. And yun, so napakadali lang naman. Natsambahan ko lang siguro rin na wala masyadong tao, kaya wala pa akong isang oras tapos na. Pero yun na nga yung process nun, step by step. Napakabilis lang. Iwas na lang tayo sa mga bawal para walang hassle. So yun, hanggang dito na lang din yung video. Maraming salamat sa panonood kung nakaabot kayo dito at may natutunan kayo. Like, share, subscribe, comment na rin kayo dyan. Hanggang sa muli mga Bolonjus, paalam!